sa temang lipunang patas sa bagong Pilipinas. Mahigit 700 na kababaihan mula sa iba't ibang barangay ng Luzon at Isabela ang nagtipon upang kilalanin ang kanilang kontribusyon, pakinggan ang kanilang mga kwento at maranasan ang serbisyong tunay na para sa kanila mula hulo hanggang paa, mula karapatan hanggang kabuhayan. Denda Day ay bahagi ng pagdiriwang ng National Women's Month celebration ngayong 2025. Sa pangunguna ng City Social Welfare and Development Office at Public Employment Services, katuwang ang iba't ibang ahensya, layunin ng lungsod na mas mapalakas pa ang kababaihan sa pamamagitan ng serbisyo, edukasyon at pagkilala. Sa pangarap nating maging just, humane and harmonious Isabela City, hindi natin nakakalimutang ipaglaban at pangalagaan ang karapatan at dignidad ng ating mga kababaihan. Kaya naman, ngayong episode, hatid ng lungsod ang samut-saring serbisyo mula wellness, legal, hanggang livelihood support. Narito ang ilan sa mga libreng serbisyong handog sa ating ng mga Isabelenyo. Social Welfare and ID Assistance mula sa CSWDO, libreng konsultasyong medikal at dental mula sa CHO at Basilan Medical Center, Family Planning at Thermal Implant mula sa CPMDO, at narito din ang pre-seeds mula sa City Agriculture Office, massage, nail care at haircut services sa tulong ng TESDA, SSS at Pag-ibig registration. Hindi lang ito ngayong araw, dapat hindi lang ngayong buwan. Dapat sineselebrate tayong mga kababaihan. Dapat buong taon, araw-araw sa buong taon, dapat maganda tayo. Kaya pala sabi nila, ang local government, ang pamamahala ay good housekeeping. No? Bakit? Kasi para ka nga talagang nagpapatakbo ng isang bahay. At pagdating mo sa LGU, kaya sabi nila, hindi ako nagsabi nito maraming nagsasabi, bakit pag babae ang mayor ang galing? Di nga. Noon hong COVID, ang pinaka multi-awarded ng mga mayors on COVID response ay mga kababaihan. Diba? Siguro, yung ibang mga posisyon, okay na sa mga kalalakihan yun. No? Pero pag good housekeeping, sino ang pinakamagaling sa housekeeping? Hindi ko marinig. Maraming salamat po. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Importansya ng mga women sa akin na Isabela City, dadali kami ng mga LGU, so pwede yung gracias, pati uno pa, change kami learnings about na BAUSI, about na mga laws, about na BCPC. And alegre namin kami mga women Sara, kay change kami mga alegria po ko, mga baili-baili in different barangays. So, thank you very much kay Mayor Dada, kay nakieltan, initiate, laki na LG na Women's Month. Thank you very much.
si pwede yung abla el Jahatong Women's Celebration, ara. So, I'm so thankful, bien alegre kat kita. Everybody, bien happy together. So, yung pwede kita man learn na Jahatong Women's Celebration. Dendran ligayo din yung thankful kat iya tamen kung Mayor Dada na ako sa area pwede dali ko ng Jahatong Women's, especially este dia ma'am. Hindi lang tamen aga thankful, grateful kat iyo kay LL best leader. Pwede yung abla best mayor Aquila Isabela. At napakaligaya, napakasaya po ng kababaihan ng Isabela City. Yan silyo, ben alegre kayo. Akin lang yung taperde din yung stress, problema din yung taperde. Kasi happy kayo. Alegre yo, kaya din yung fan, kahit din yung mga uban, okay, alegre yung mga uban, yung mga women. Isa rin sa tampok na bahagi ng summit ay ang orientation mula sa Bangsamoro Human Rights Commission, Basilan tungkol sa Barangay Council for the Protection of Children or the BCPC at Violence Against Women and Their Children or VAUCI Case Management. Layunin nito na palakasin ang kakayahan ng ating mga barangay na tukunan ang mga sensitibong isyong ito na may malasakit at hustisya. BPO, okay? Lamang kung kap, tinekay mag-apply, Barangay Protection Order, okay? From that Barangay Protection Order, no, we do na side del moher. On the, what happened, when, and where. Okay, mira to Chanel Pasa, Chanel Bukbuk. So, you immediately, ex partes, you do not need to listen to the side of the perpetrator. So a barangay protection order has to be issued within the same day. Okay? So si Cap, if the captain is around, he can issue a barangay protection order to stop the abuse. Okay? So hindi man preso di si marido, pero man stop el abuso. Okay? So that's how a BPO works. Sino ay si Cap? Maski ken kagawad, de ustedes barangay, pwede mag-issue con el barangay protection order. Okay? It will have an effect of, it will take effect for 15 days. Okay? 15 days. Sinesesita pa, pwede kita man-elevate na korte. Okay? What if, yan bugbog lang siyempre, after, yabongga lang siyempre, maski chen na yung BPO. So, another offense. Okay, dosya, violation of the BPO, physical abuse, under the VAUCI law. Okay? 6 to 12 years ese. Hindi sa broma-broma. Okay? So, si Chene, mga hombre, mga marido, boyfriend, tampa valiente, pwede dali sample kanila under the VAUCI law. Okay? Then, sorry, tired na kita niya. Refer victims to appropriate agencies. So, por eso, necesita kita establish referral system. Conoce kita con el police. Na police, especially dapat conoce kita con el WCPO or the Women and Children Protection Officer. Okay? Si tan-estimate kita, hindi kita kaya as barangay, libang kita dayon na police. Okay? Report cases and statistics to city municipal authorities quarterly. Mga standard na lang ese, no? Lead advocacy activities to prevent VAU. So, ustedes, no? Kung sa ustedes yan learn aquí, kung ano yung natutunan ninyo dito, pwede ninyong i-share sa inyong mga communities. Okay? Next slide, sir. No mediation rule. Okay. No pwede kita man-negotiate. No may man-file. Kaya makalastima dito yung anak, man-preso dito yung marido. Okay? Makaulungin ba na mo, ma-jail? Di ka mo pwede mag-get-to. Okay? Halam sinsara, RA 9262. Okay? Inig dito empower sin barangay mag-mediate
ang mga cases involving Bausi. Okay? Bangso pa mautang, okay? Or emplo, debe lang, pwede sa man-settle. Okay? Slight physical injuries, pwede sa man-settle. Alboroto lang el karaoke, pwede sa man-settle. Pero si Bausi case, no pwede sa. Okay? No pwede sa. Why? Because etan mediation necesita igual el dos partido. Okay? Igual sila level. Nabaw si cases hindi. Okay? Mas tadomina el hombre. Por eso tapos lang le bombia, tapos lang le pakicha, kay dominant el hombre. So that's why the law disallows mediation. So no magayon man suggest, including the police officers. Denese Tanpingpong, no? Cases here in Basilan, Tanpingpong, el barangay. Anda to na barangay, abla el barangay, ala to na police. Anda to na police, abla el police, ala to na barangay. That is wrong. Okay? That's why you need to know the law. Okay? Generally, violations of Bausi are under the jurisdiction of our law enforcement na police ya ese. Okay? Next. Next slide, sir. Composition. Let's go back to our main topic, no, BCPC and Bausi. What's the composition of BCPC? Si Kapitan, Kagawad, no? Tanod, Barangay Health Worker, Daycare Worker, SK Chair, PTA Rep, akal mga na Parents Teachers Association, NGO Rep. Okay. What's the mandate? Coordinate and implement all child-related programs in the barangay. According to 9344, under our Juvenile Justice Welfare Act, 1% del de aton NTA, itaya el IRA antes pase, ara NTA ya or National Tax Allotment. So 1% del de aton budget necesita ginda para na functioning del de aton BCPC. Kaya pa! Ako na magtug din. Yaro na ka mo. Pwede na magbuka. Next slide. Iskayan ko lang ha. Next slide. So, kabalikan ko. Punong barangay, tanod, kagawad, health worker, daycare worker, SK chair, PTA rep, at NGO rep. Okay? Next slide. Next slide. So, key functions. So, hindi natin basahin lahat yan. Ang BCPC is more on policy. Okay? Ensure na napapag-usapan yung karapatan ng mga bata. Okay? For example, pag sa barangay ninyo, maraming child rights abuse, may child rape, dapat napapag-usapan yan every quarter as required by the law. Every quarter ba kayo nagmi-meeting? Ang BCPC? Sino dito ang BCPC? Masyadong busy? Wala lang time sa BCPC? Ha? Magot there sa MILG. DILG pala. Sorry, taga-bar ako. Okay? Prevent juvenile delinquency. Identify and assist children na kailangan maprotektahan. Advocate for child-friendly ordinances. Pwede kayong magpasa ng mga ordinances. Network with LSWDO. Kilala niyo ba yung LSWDO ninyo? Ma'am, Ken Diaton, LSWDO na Isabela. Sama-samang pagkikilala, sama-samang pagkilos. Yan ang diwa ng Genda Day sa bawat serbisyo, sa bawat kwento at sa bawat ngiti ng Isabelenya. Muling pinatotohanan ng uso ng Isabela na babae ka, mahalaga ka, may halaga ka, at may lugar ka sa paglunlad ng usod. Sa pamumuno ng Mayor City Jalet Rabin Hataman, kasama ang buong lokal na pamahalaan, patuloy nating isinusulong ang serbisyong makatao, makatarungan at makabuluhan.
Dahil dito sa Isabela City, ang kababaihan ay hindi lang kinikilala, binibigyan dangal at kapangyarihan. Hanggang sa susunod na episode, huli nga sa Isabela City, ang serbisyo ay damang-dama.